Maraming taong naniniwala na mas masaya lang daw ang buhay kapag may partner ka. Pero ang hindi alam ng iba, may mga bagay na hindi mo agad makikita kung single ka. Sa totoo lang, may mga kalayaan, kapayapaan at oportunidad na mas mararanasan mo kapag pinili mong manatiling mag-isa. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 13 dahilan kung bakit masarap din at may mga benepisyo ang pagiging single. Number 1. Wala kang obligasyon sa partner. Kung single ka, ang isa sa pinakamasarap na parte ay yung hindi mo kailangang mag-explain ng bawat galaw mo. Halimbawa, gusto mong magpuyat dahil nanonood ka ng K-drama hanggang alas 3 ng umaga. Walang tatawag, walang magte-text na bakit ang tagal mong online, sino kausap mo. Kung gusto mong gumala kasama ang barkada, hindi mo kailangang magpaalam ng parang teenager. Pwede kang biglang mag-decide na gumala bukas. Walang drama na bakit hindi mo ako sinama. Relatable din ito, lalo na kung naranasan mo nang magkaroon ng partner na medyo possessive o seloso. Kapag single ka, wala kang ganong stress. Ikaw lang ang magde-decide kung saan ka pupunta, kung anong oras ka uuwi, at kung kanino mo gustong makasama. Hindi mo kailangang i-manage ang mood ng iba para lang makagalaw ng normal. At eto pa, walang obligasyon sa special occasions. Walang pressure sa monthsary, anniversary o Valentine's Day. Kung gusto mong gumastos, pwede. Kung ayaw mo, walang iisip na hindi ka effort. Libre ka mula sa mga expectations na kadalasan ay nagiging dahilan ng tampuhan. Sa madaling salita, ang saya ng pagiging single kasi hawak mo ang kalayaan mo. Walang nakasabit sa leeg mo. Walang naghihintay na dapat i-update. Walang madidismaya kung bigla mong piliin ang sarili mo. Number 2. Mas malaya kang magdesisyon. Kapag single ka, hawak mo talaga ang buong kontrol sa buhay mo. Wala kang kailangang tanungin kung okay ba sa kanya na magbakasyon ka sa ibang lugar o kung papayag ba siya na magpalit ka ng trabaho. Kung may makita kang murang flight papuntang Japan o Boracay, pwede kang mag-book agad. Hindi mo na kailangang mag-text ng, "Love, okay lang ba na mag-travel ako next month?" Ikaw lang ang boss ng kalendar mo. Isipin mo, kung nasa relasyon ka, kahit simpleng bagay gaya ng pagpili ng restaurant ay minsan nagiging source ng away. Saan tayo kakain? Tapos aabutin kayo ng 1 oras bago magkasundo. Pero kung single ka, kung gusto mong mag-Jollibee araw-araw o mag-splurge sa isang fine dining resto, go lang, walang kontra. Ganun din sa career. Kung may dumating na malaking oportunidad, sabihin nating job offer abroad, hindi ka mabibigatan ng tanong na, paano na yung relationship namin? Wala kang dapat iwanan. Wala kang kailangang i-consider na damdamin ng partner. Mas madalas kang makakapag-risk. Mas mabilis kang makakapag-desisyon para sa ikabubuti ng future mo. At higit sa lahat, mas simple ang buhay mo. Wala kang kompromiso. Kung gusto mong gumising ng alas 10 ng umaga tuwing weekend, walang magrereklamo. Kung bigla mong trip na mag-enroll sa dance class, music lessons o gym membership, walang sasabihing sayang pera, dapat dito mo nalang ginastos. Kapag single ka, mas ramdam mo yung sense of personal freedom. Para bang hawak mo yung manibela ng sasakyan ng buhay mo. At kahit saan ka lumiko, ikaw ang masusunod. Walang backseat driver na laging may opinyon kung tama ba yung direksyon na tinatahak mo. Bukod dito, mas may oras ka para sa sarili mo. Hindi mo kailangang i-share ang schedule mo o i-adjust ang preferences mo para sa iba. Pwede kang mag-binge ng paborito mong serye buong weekend. Pwede kang maglakad sa park nang walang iniintindi o mag-spa kahit biglaan. Mas napapalago mo rin ang relationships mo sa pamilya mo at kaibigan mo. Dahil walang obligasyon sa partner, mas marami kang oras na makasama ang mga mahal mo sa buhay. At syempre, mas nakakapag-focus ka sa sarili mong growth. Pwede kang mag-aral ng bagong skills. Pwede kang mag-invest sa career mo o mag-explore ng hobbies na matagal mo nang gustong subukan. Lahat ng decisions mo para sa ikabubuti mo lang, hindi para masatisfy ang gusto ng iba. Sa emotional side, mas protektado ka. Wala kang constant stress o selos na iintindihin. Mas matibay ang sense of self at mas confident ka sa mga desisyon mo. Ito yung pagkakataon na tunay mong maramdaman ang peace of mind. Ang pakiramdam na hawak mo ang life mo at walang ibang nakakaapekto sa choices mo. Single ka pero hindi lonely. Ito yung panahon na natututo kang mahalin at pahalagahan ang sarili mo.
Natututo kang maging independent at mas handa sa kahit anong darating sa buhay. Sa ganitong estado, mas malinaw ang priorities mo at mas solid ang foundation mo bago pumasok sa anumang relasyon sa hinaharap. Number 3, mas nakikilala mo ang sarili mo. Kapag single ka, may isang napakalaking regalo na madalas hindi napapansin ng marami. Ang pagkakataon na makilala mo ng mas malalim ang sarili mo. Kasi isipin mo, sa isang relasyon, natural lang na marami kang kailangang i-adjust. Magko-compromise ka, mag-a-adjust sa oras, ugali o lifestyle ng partner mo. Hindi naman ito masama, pero minsan dahil sa sobrang pagbibigay, nakakaligtaan mo na kung sino ka talaga at ano ang gusto mo. Pero kapag single ka, parang hawak mo ang isang salamin na nakatutok lang sa sarili mo. Wala kang distractions, wala kang kailangang habulin para magustuhan ka. Ikaw lang at ang totoo mong kagustuhan. Halimbawa, baka dati hindi mo alam kung mahilig ka pala sa solo travel dahil lagi kang may kasamang partner. Ngayon, bigla mong nadiskubre na kaya mo palang magpunta sa ibang lugar ng mag-isa at doon mo mararamdaman yung sense of freedom at independence. O kaya baka matagal mo nang gustong matutong magluto ng paborito mong putahe pero dahil laging inuuna ang gusto ng partner mo, hindi mo nagagawa. Ngayon, wala nang pipigil. Ikaw ang chef ng kusina mo. Ikaw ang bida sa kwento mo. Engaging pa dito, natututo kang pakinggan ang sarili mong boses. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa'yo? Ano ba ang nagpapatahimik ng puso mo? Kapag single ka, mas malinaw mong maririnig yan. Walang ingay, walang halo ng opinyon ng ibang tao, kundi sarili mong damdamin. Mas nakakabuo ka rin ng sariling routine at lifestyle na para talaga sa'yo. Hindi mo na kailangang i-adjust ang oras mo para sa ibang tao. Pwede kang gumising ng maaga para mag-jogging, magbasa ng libro o mag-meditate at walang makakainis sa'yo o magrereklamo. At hindi lang yan, mas nagiging malikhain ka. Kapag solo ka, mas may chance kang subukan ng mga bagay na matagal mo nang iniisip pero natatakot kang gawin sa presensya ng iba. Pwedeng ito'y art, photography, writing o kahit entrepreneurship. Single ka at walang humahadlang sa pagiging eksperimento sa buhay mo. Isa pa, mas napapalalim mo ang relasyon mo sa sarili mo. Natututo kang mahalin ang sarili mo, tanggapin ang flaws mo, at ipagdiwang ang achievements mo kahit walang ibang magsabi. Ito ang pinakamahalagang skill na madalas kulang sa maraming tao, ang tunay na self-love. At ang pinaka-relatable dito, once na nakikilala mo ng lubusan ang sarili mo habang single, mas nagiging buo ka bilang tao. At kung sakali man dumating yung panahon na pumasok ka ulit sa isang relasyon, hindi ka na half-empty, buo ka na. Alam mo na kung sino ka at hindi ka basta-basta mawawala sa identity mo dahil lang gusto mong mag-blend in sa iba. Kaya sa totoo lang, pagiging single ay hindi kawalan. Ito ay panahon ng growth, discovery at freedom. Ang mga single moments na ito ay parang training ground para sa mas malalim na pagmamahal sa sarili at sa tamang relasyon sa hinaharap. Number 4, wala kang stress sa away. Kapag single ka, isa sa pinakamasarap na parte ay hindi mo kailangang pumasok sa endless cycle ng tampuhan, selosan at misunderstanding. Alam mo yung simpleng bagay lang, hindi ka agad nakareply, biglang may tampo na. O kaya naman, may hindi pagkakaintindihan tungkol sa isang plano, tapos hahaba pang diskusyon hanggang sa mauwi sa away. Kung single ka, wala kang ganoong dagdag na stress. Hindi mo na kailangan isipin kung tama ba ang tono ng text mo, kung baka ma-misinterpret yung sinabi mo, o kung dapat ba munang humingi ka ng sorry kahit hindi mo naman talaga kasalanan. Ang utak mo mas nakakapagpahinga kasi wala kang emotional burden na galing sa gulo ng relasyon. Relatable lalo to sa mga dumaan na sa relasyon dati. Na-try mo na ba yung simpleng nakalimutan mong mag-good night tapos parang buong mundo nagulo? O kaya may planong hindi natuloy, biglang may silent treatment na ilang araw. Nakaka-drain, di ba? Ang bigat sa isip, pati sa puso. At hindi lang yon, kapag single ka, mas may control ka sa sarili mong oras at energy. Hindi mo kailangan i-adjust ang schedule mo para lang umayon sa ibang tao. Gusto mong mag-stay late sa office? Pwede. Gusto mong manood ng paboritong series buong weekend? Go lang. Walang kailangang ikompromiso. Pero kapag single ka, ang mga araw mo mas tahimik.
Wala kang iintindihing tampuhan. Wala kang kabahadong pakiramdam na baka magkamali ka ng salita. Ikaw lang at ang peace of mind mo. At dahil doon, mas nakakapag-focus ka sa mga bagay na mas mahalaga. Isipin mo rin ito, mas madali kang makakapag-invest sa sarili mo. Pwede kang mag-aral ng bagong skill, mag-ipon para sa travel o future goals mo, at mas mapapansin mo ang mga passions mo. Walang guilt o pressure na hatiin ng resources o atensyon mo sa iba. At aminin natin, sa panahon ngayon, sobrang mahalaga ng mental health. At isa sa mga pinakamalaking kaaway ng mental health ay toxic na drama sa relasyon. Kaya minsan, masarap din talaga yung tahimik at walang kahati sa isipan mo. Bukod pa rito, mas napapahalagahan mo ang sariling growth mo. Mas nakikilala mo kung sino ka, ano ang gusto mo, at ano ang hindi mo kayang tiisin. Ang pagiging single, sa madaling salita, parang pagkakataon para maging pinakamagandang version ng sarili mo bago pumasok sa bagong chapter ng buhay. Kaya kung minsan, ang pagiging single ay hindi kawalan. Ito ay isang uri ng kalayaan. Kalayaan na alagaan ang sarili, magpahinga ng walang pressure, at mamuhay ng may kontrol sa sariling happiness. At sa totoo lang, minsan ang ganitong freedom ay mas masarap kaysa sa kahit na anong complicated na relasyon. Number 5, mas may oras ka para sa self-care. Kapag single ka, hindi mo kailangang maglaan ng malaking bahagi ng oras at energy mo sa relasyon. Ibig sabihin, mas marami kang chance na unahin ang sarili mo. Hindi sa selfish na paraan, kundi sa healthy at responsible na paraan. Isipin mo, ilang beses ka na bang nahirapan maghanap ng oras para sa sarili mo kasi kailangan mong mag-adjust sa schedule ng partner? Yung tipong gusto mo sanang mag-gym pero may date kayong nakaplano, o gusto mong magpahinga buong weekend pero kailangan mong samahan siya sa mga lakad. Kapag single ka, wala kang ganitong klaseng kompromiso. Ikaw ang masusunod sa bawat oras ng araw mo. Self-care, hindi lang tungkol sa spa, skincare o massage. Bagamat masarap din yon, self-care ay tungkol sa kabuuan ng pagkatao mo. Pwede kang mag-focus sa physical health mo, mag-ehersisyo, kumain ng tama, at matulog ng sapat. Pwede rin sa mental health, magbasa ka ng libro, mag-meditate, magsulat sa journal, o kahit simpleng paglalakad sa labas para makahinga ng sariwang hangin. Dagdag pa, mas kaya mong i-prioritize ang passions at hobbies mo. Halimbawa, matagal mo nang gustong matutong magluto ng iba't ibang putahe, mag-aral ng photography, o magtanim ng halaman. Ngayon, wala nang sagabal, walang pressure na i-time ang sarili mo sa buhay ng partner, kaya mas malaya kang mag-eksperimento at mag-improve. Ang maganda pa, natututunan mong maging komportable sa sarili mong kumpanya. Yun ang isa sa pinakamahalagang self-care. Hindi mo kailangang laging may kasama para maging masaya. Kapag natututunan mong mahalin at alagaan ang sarili mo, mas nagiging buo ka bilang tao. At aminin natin, napakasarap ng pakiramdam ng may peace of mind. Yung tipong walang away, walang tampuhan, walang selosan na naglalaro sa isip mo bago matulog. Imbis na maubos ang energy mo sa emotional rollercoaster ng relasyon, nakakapagpahinga ka ng buo at nakakapag-recharge. Kaya kung single ka ngayon, tandaan mo, hindi yan kulang o kapansanan. Isa yung golden opportunity para buuin at palaguin ang sarili mo. Kasi sa totoo lang, kapag natutunan mong i-value ang self-care, mas nagiging ready ka rin para sa future. Whether piliin mong manatiling single o pumasok ulit sa isang relasyon. Number 6, mas adventurous ka. Isipin mo ito, kapag single ka, wala kang kailangang hinga ng approval bago magdesisyon kung saan pupunta o anong susubukan. Gusto mong mag-travel mag-isa? Gusto mong sumama sa barkada para mag-hiking o beach trip? Gusto mong mag-enroll sa dance class o matutong mag-scuba diving? Wala kang iisipin, kundi sarili mo lang. Kasi kapag nasa relasyon ka, natural lang na i-consider mo ang partner mo. Minsan gusto mong mag-try ng bagong adventure, pero hindi siya interesado, kaya napipilitan kang i-adjust. Pero kapag single ka, ikaw ang kapitan ng barko ng buhay mo. Kung saan mo gustong pumalaot, doon ka pupunta. At hindi lang sa travel at hobbies yan, pati sa maliliit na bagay, mas adventurous ka rin. Pwede kang mag-try ng bagong restaurant kahit mag-isa. Pwede kang sumali sa volunteer work kahit walang kakilalang kasama. Pwede mong i-challenge ang sarili mo
na gumawa ng mga bagay na dati akala mo hindi mo kaya. Kung tutuusin, ang pagiging single ay parang pagbibigay sa'yo ng all-access pass para i-explore ang mundo at ang sarili mo. Walang sagabal, walang wait lang, o baka hindi pwede. Ang meron lang ay ang excitement ng pagtuklas ng bago. At ang maganda pa, bawat adventure na ginagawa mo, nagiging parte siya ng growth mo. Mas lumalakas ang self-confidence mo, mas lumalawak ang pananaw mo, at mas nagiging colorful ang buhay mo. Number 7, wala kang selos na iintindihin. Kapag single ka, isa sa pinakamagandang bonus ay wala kang bitbit na selos. Alam mo naman kung gaano kabigat ito, di ba? Minsan kahit simpleng bagay lang, lumalaki at nauuwi sa tampuhan o away. Halimbawa, may partner ka at biglang nag-like siya sa picture ng ibang tao. Para sa iba, maliit na bagay lang. Pero kung may tendency ka maging seloso o selosa, parang ang bigat-bigat sa dibdib. Doon na magsisimula ang mga tanong. Bakit siya nag-like? May ibig sabihin ba yon? Mas maganda ba siya kaysa sa akin? May tinatago ba sila? At bago mo pa namalayan, parang isang pelikula sa utak mo na puno ng eksena na hindi naman totoo. Kung single ka, wala kang ganitong stress. Kung may nakita kang gwapo o maganda, like ka lang ng like. Walang makakapagsabi na mali ka. Kung may lumapit sa'yo at nagpakilala, wala kang kailangang ipaliwanag sa kahit sino. Walang magtatanong ng, sino yan? Bakit siya nagchat-chat sa'yo? Ang selos kasi, parang lason. Unti-unti nitong kinakain ang peace of mind mo. Pero kapag wala kang karelasyon, wala kang selos na kaaway. Ang kalaban mo lang ay sarili mong overthinking. At mas madaling kontrolin yon kasi hindi naman may kasamang ibang tao. At aminin na natin, napakasarap ng pakiramdam na yung utak mo tahimik. Yung tipong hindi mo kailangan mag-scroll para i-check kung sino ang nakatag. Hindi mo kailangan manghula kung bakit seen lang ang reply. At hindi mo kailangan makipag-debate tungkol sa simpleng emoji na heart. Kung single ka, lahat ng emosyon mo, hawak mo. Walang kahati, walang trigger, at higit sa lahat, wala kang selos na makakasira sa mood mo buong araw. Kaya masasabi mo talaga, ang freedom at peace na ito ay priceless. Number 8, mas kontrolado mo ang oras mo. Kapag single ka, hawak mo talaga ang oras mo. Parang ikaw ang direktor ng pelikula ng buhay mo. Wala kang kailangang i-adjust na schedule para lang makasabay sa partner mo. Halimbawa, kung gusto mong magising ng alas 10 ng umaga tuwing weekend para bumawi sa puyat, wala kang maririnig na reklamo. Kung bigla mong maisip na mag-binge watch ng paborito mong series hanggang madaling araw, wala kang makakaaway na magsasabing, "Uy, bakit di mo ako tinatawagan?" Isipin mo rin to. Kapag may partner ka, laging may kompromiso. Kailan tayo magkikita? Anong oras ka libre? Pwede bang i-move mo yung plano mo para sabay tayo? Maganda rin naman yung pakiramdam na may nag-a-adjust, pero hindi rin natin maikakaila na minsan nakaka-drain. Samantalang kung single ka, ang oras mo parang buffet. Lahat pwede mong tikman, depende sa trip mo. Gusto mong magtrabaho overtime para dagdag kita? Go! Gusto mong mag-join sa bagong hobby o sports? Walang pipigil. Gusto mong mag-travel nang walang paalam kahit biglaan? Wala kang kailangang hinga ng permiso. At higit sa lahat, mas ramdam mo yung peace of mind dahil hindi ka nagmamadali para lang habulin ang oras na dapat sana'y ibibigay mo sa partner. Sa halip, na ibibigay mo siya sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa mga bagay na tunay na nagpapasaya sa'yo. Kung tutuusin, ang pagiging single ay parang regalo ng extra time na hindi lahat ng tao ay may luxury. Ikaw mismo ang nagdidesisyon kung saan mo ilalaan ang bawat minuto. Number 9, mas free kang lumabas at makipag-socialize. Kapag single ka, isa sa pinakamalaking perks ay ang freedom mo sa social life. Ibig sabihin, pwede kang lumabas kahit kailan mo gusto. Hindi mo kailangan magpaalam o mag-adjust sa schedule ng partner. Gusto mo bang mag-join sa barkada sa impromptu beach trip o night out? Go lang, walang guilt. Mas madali rin na makipagkilala sa bagong tao. Sa isang relasyon, natural na mas limitado ang iyong oras sa iba kasi kailangan mo ring i-consider ang partner mo. Pero kung single ka, pwede mong gamitin ang bawat pagkakataon para mag-explore. Makipag-chat sa bagong kakilala, sumali sa workshops o pumunta sa events na dati ay iniwasan mo. Mas nakaka-relax ang pakiramdam na walang pressure
at walang expectations. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit o sino ang kasama mo, kaya mas natural ang interactions mo sa ibang tao. Bukod dito, mas nakakapag-enjoy ka rin sa social media at online communities. Pwede kang maging aktibo sa hobbies, fandoms o interest groups na gusto mo at hindi mo ini-stress kung ano ang iniisip ng partner mo tungkol dito. At ang pinaka-relatable, minsan lang sa buhay na ganito ka totally independent sa social life mo. Walang conflict, walang tampuhan, walang selos. Ang bawat bonding mo sa kaibigan o kahit simpleng hangout lang ay purong enjoyment. Para kang may VIP pass sa sarili mong life. Kaya mas masaya at mas spontaneous ang mga experiences mo. Number 10. Wala kang pressure sa expectations ng partner. Isipin mo to, sa isang relasyon, kahit gaano mo kamahal ang isa't isa, may mga expectations na hindi mo maiiwasan. Minsan, simpleng bagay lang. Gusto niya ng laging oras mo, gusto niyang laging handa ka sa mood niya, o may mga gusto siyang gawin na hindi mo talaga gusto. Kahit na maliit lang, unti-unti, nagiging pressure ito sa'yo. Pero kung single ka, wala kang ganitong pressure. Hindi mo kailangang i-adjust ang sarili mo para sa mood swings o preferences ng ibang tao. Gusto mong mag-relax lang sa bahay? Pwede. Gusto mong lumabas kasama ang kaibigan o mag-staycation mag-isa? Libre ka. Hindi mo iniisip kung magugustuhan ba ng partner mo o kung may masasaktan ka ba sa choices mo. At mas relatable pa, nakaka-experience ka rin ng peace kapag hindi mo kailangan magpanggap. Walang invisible checklist na dapat mong ma-meet para hindi magalit o masaktan ng partner. Kaya mas natural at mas masarap ang pakiramdam na maging totoo sa sarili mo. Walang judgment, walang pressure. Sa madaling salita, ang pagiging single ay parang pressure-free zone. Kung gusto mo ng quiet night, gawin mo. Gusto mo ng spontaneous road trip? Go. Hindi mo kailangang magpaliwanag, hindi mo kailangang humingi ng permiso, at hindi ka kinakabahan sa magiging reaksyon ng iba. Para kang may unlimited freedom sa sarili mong buhay. Number 11. Mas matibay ka emotionally. Kapag single ka, napipilitan kang harapin ang mga emosyon mo nang mag-isa. Wala kang partner na agad makakausap kapag may problema ka, kaya natututo kang i-process ang nararamdaman mo. Halimbawa, kung nasaktan ka sa trabaho, nabigo ka sa kaibigan, o nakaramdam ng rejection, hindi ka agad tumatakbo sa isang relasyon para maghanap ng comfort. Kailangan mong intindihin at ayusin ang sarili mong damdamin. Dahil dito, unti-unti kang nagiging emotionally independent. Hindi ka na basta-basta nadidiktahan ng mood swings ng ibang tao o ng sitwasyon. Mas natututo kang mag-manage ng stress, frustration, at disappointment. At ito ang pinakamagandang parte. Habang natututo kang maging emotionally strong, mas alam mo rin kung ano ang healthy boundaries mo, ano ang kaya mong tiisin, at ano ang hindi mo dapat pahintulutan sa sarili mo. Para sa marami, parang mental gym lang ito. Tuwing may emotional challenge, parang nagtataas ka ng emotional weight. Kaya sa huli, mas kaya mong humarap sa mas malalaking problema nang hindi nawawala ang focus o kalmado ang isip. Ang pinakamasarap sa pagiging emotionally strong habang single, kapag dumating ang tamang tao sa buhay mo, mas handa ka na. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto mo. Hindi ka dependent sa iba para sa kaligayahan mo. Nakagagawa ka ng desisyon at nararamdaman mo ang happiness mula sa sarili mo. Number 12. Mas free kang magplano ng future. Kapag single ka, walang ibang iintindihin kundi ang sarili mong pangarap. Hindi mo kailangang ikonsidera kung saan gusto ng partner mo na lumipat, anong career path ang gusto nilang tahakin, o kung gaano kalaki ang gusto nilang gastusin sa mga plano. Lahat ng desisyon ay nakasalalay sa'yo. Isipin mo ito, gusto mong mag-travel abroad, mag-start ng sariling negosyo, o mag-invest sa isang project na risky pero may malaking potensyal? Kapag single ka, pwede mong gawin yan ng walang kompromiso. Wala kang kailangang ikonsidera na opinyon o preference ng ibang tao. Kaya mas malaya kang mag-experiment, magplano at mag-adjust sa sarili mong peace. Hindi lang yan, pwede mo ring i-prioritize ang financial independence mo. Hindi mo kailangan i-share ang income mo o mag-settle sa kompromiso sa pera. Lahat ng resources mo para sa sarili mo. Kaya kung gusto mong mag-ipon para sa dream house, mag-build ng retirement fund o mag-aral ng bagong skills para sa career, mas madali mo itong magagawa. Bukod pa rito, single ka,
kaya walang pressure sa social expectations. Walang tao na may inaasahan sa'yo kung kailan ka magpapamilya o kung anong life milestone ang dapat maabot mo. Pwede mong sundan ang sariling timeline mo kung gusto mong mag-focus muna sa sarili, sa career, sa travel o sa mga hobbies. Lahat ng yan ay valid. Sa madaling salita, ang pagiging single ay parang having a blank canvas para sa future mo. Ikaw ang artist. Ikaw ang magdidesisyon ng kulay at design at walang ibang makakaapekto sa bawat brushstroke ng buhay mo. Kaya kung gusto mo ng freedom para mag-build ng life na talagang para sa'yo, wala nang mas liberating pa kaysa manatiling single. Number 13. Mas masarap ang peace of mind. Isa sa pinakamagandang bagay sa pagiging single ay yung sense of peace na ramdam mo sa loob mo. Wala kang iniintinding away, tampuhan o drama na minsan ay natural na kaakibat ng relasyon. Imaginein mo, hindi mo kailangan mag-alala kung bakit hindi siya nag-reply o baka may nagawa akong mali. Kasi wala kang karelasyon na pwedeng mag-trigger ng overthinking. Kapag single ka, ikaw ang may control sa emosyon mo. Kung gusto mong magpahinga pagkatapos ng stressful na araw, pwede mong gawin ito ng walang guilt. Walang pressure na makipag-usap, magpaliwanag o ayusin ang feelings ng iba. Ibig sabihin, mas malaya ka ring mag-prioritize ng mental health mo. Pwede kang mag-meditate, mag-journal, magbasa, o simpleng mag-chill lang sa bahay ng tahimik. Bukod pa rito, ang peace of mind na ito ay nagbibigay daan para mas malinaw ang pag-iisip mo. Kapag walang constant na emotional rollercoaster, mas nakakapag-focus ka sa sarili mong goals, dreams, at growth. Nakakapag-reflect ka kung ano talaga ang gusto mo sa buhay, kung saan ka masaya, at paano mo gustong patakbuhin ang future mo. At syempre, relatable ito sa karamihan. Minsan kasi kahit maganda ang relasyon, may periods ng stress na nakakaapekto sa daily mood. Pero bilang single, wala yun. Peaceful, simple, at predictable ang environment mo. At sa dulo ng araw, mas kontento ka sa sarili mong kumpanya. Sa madaling salita, yung peace of mind na ito ay hindi lang comfort. Ito rin ay freedom. Freedom na maging emotionally independent. Freedom na mag-prioritize ng sarili mo. At freedom na maramdaman ang tunay na katahimikan sa puso mo. Sa mga panahong puno ng stress at komplikasyon, itong peace of mind na dala ng pagiging single ay parang luksong luxury na hindi madaling bilhin o ipalit sa kahit anong bagay. Sa huli, ang pagiging single ay hindi kahinaan o kakulangan sa buhay. Bagkus, isa itong malakas at empowering na yugto. Sa pagiging single, natututo kang pahalagahan ang sarili mo nang walang hinihinging permiso. Natututo kang magdesisyon para sa sarili, tuklasin ang mga gusto mo at alagaan ang sarili mo sa lahat ng aspeto. Minsan kasi, iniisip natin na ang pagiging single ay parang kakulangan, na kulang ang buhay kung walang kasama. Pero sa katotohanan, ito ang panahon na pwede mong i-invest ang oras mo sa sarili mo, sa mga pangarap mo, at sa mga taong tunay na mahalaga sa'yo. Walang deadline, walang pressure, at walang expectations na kailangan mong sundin. Ang peace of mind at freedom na nararamdaman mo sa pagiging single ay kayamanan na hindi mabibili ng kahit anong pera o status. Bukod dito, kapag single ka, mas napapalago mo ang iyong sariling identity. Hindi ka nagiging half ng isang relasyon. Buo kang tao. Mas naiintindihan mo kung sino ka, ano ang pinahahalagahan mo, at paano mo gustong hubugin ang hinaharap mo. Kapag dumating man ang tamang tao sa buhay mo, sa tamang panahon, mas handa ka. Hindi dahil nagmadali ka, kundi dahil buo na ang sarili mo. Kaya huwag kang matakot o mahiya sa pagiging single. Masarap ito, kasi ito ang panahon para ikaw mismo ang maging priority mo. Para masabi mo sa sarili mo, ako ang sentro ng mundo ko ngayon. At ayos lang yan. At tandaan, habang nag-e-enjoy ka sa kalayaan mo, mas nagiging malinaw rin kung ano talaga ang gusto mo sa isang relasyon sa hinaharap. Sa madaling sabi, ang pagiging single ay hindi lamang paghihintay sa tamang tao. Ito ay isang aktibong pamumuhay na puno ng discovery, growth at kalayaan. At sa bawat hakbang na ginagawa mo para sa sarili mo, mas lalo mong mararamdaman, buhay mo, rules mo,